Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all Pisces. Paunang mensahe po ninyo ay first quarter moon in Virgo. Assess the situation. Ayan. So, siguro may kailangan kayo ditong attendan na sitwasyon, kailangang pagdesisyonan. But before you jump into a decision, i-assess muna ninyo ang inyong sitwasyon para mas mapag-isipan ninyong mabuti kung ano ang kailangang gawin ninyo dito. Ano yung strategy na gagamitin ninyo, anong klaseng pamamaraan ang gagamitin ninyo para kayo ay mag-come up with a good decision. Okay? So what else? We have first quarter moon in Cancer, push through any insecurity, Pisces. Nako, ang iba siguro sa inyo dito, feeling ninyo, hindi niyo kayang magawa ang mga bagay, no, na minimithi ninyo, hindi ninyo makuha yung mga bagay na parang you are dreaming of because siguro feeling ninyo you are not good enough. But that is not true, Pisces. That is not true. Hindi totoo na you are not good enough. Kasi lahat naman tayo, no? We are all good enough. No, we are all good enough. No one is lesser than the other person, parang ganon. Kasi lahat naman tayo, no, bawat isa sa atin binigyan tayo ng universe ng talents, skills, and gifts. Lahat tayo, walang naiwan. Lahat tayo meron. Kaya kung kayang magtagumpay ng iba, kayang-kaya mo din. Yun na lang ang isipin ninyo. Kung kaya ng kapatid mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, no, katrabaho mo na magtagumpay sa kung ano man ang ginagawa nila, ganun ka rin. Kayang-kaya mo din marating kung ano man ang mga pangarap ninyo, no? And nagkakaiba lang tayo sa diskarte. Nagkakaiba lang tayo sa timing, yung ganon. Tsaka, kailangan natin mag-isip ng sarili natin. No? Kailangan natin mag-strategize ng sarili natin. Kasi, iba-iba tayo ng gusto. 'Di ba? Iba-iba tayo ng gustong ma-achieve. 'Di ba? Kaya kanya-kanyang diskarte tayo. Pero, kung pag-uusapan ay kung papaano tayo magtatagumpay, diyan tayo pare-parehas kasi lahat tayo meron talents, skills, and gifts. Kaya wag ninyong isipin na you are not good enough. Okay? Because all of us are good enough. Okay? So, what else? We have new moon in Taurus, know your worth. Ayan. Alamin ninyo kung ano yung halaga ninyo. Yun ang maganda rin dito. Para, tawag dito, kilala ninyo lalo ang sarili ninyo. Hindi ba? Para alam ninyo kung ano ang para sa'yo, ano ang deserve mo, ano yung dapat na ma-experience mo, or ano yung dapat na papanindigan ninyo, yung ganun ba. So, what else for Pisces? We have first quarter moon in Aries. Step into your power. Ito yung kailangan na ninyo. No? Kaano yan? Kasama yan, kadugtong yan, push through your any insecurity. Step into your power. Ito yung kailangan mo kasi you have that power to manifest, no, whatever it is that you want to manifest sa buhay ninyo. Kailangan mo lang na mag-take action, no? Wag ninyong hayaan na yung takot, ang insecurity yung mag-hold back sa inyo, no, para hindi ninyo maabot kung ano man ang gusto ninyong ma-achieve or ma-accomplish sa buhay ninyo. Instead of procrastinating, instead of hesitating, instead of thinking that you are not good enough, step into your power because alam mo na meron kang kapangyarihan within yourself. No, you just need to take action. Okay? Kailangan mo lang dito ng determinasyon, kailangan mo lang dito ng tiwala sa sarili. Unang-una, magtiwala ka, no, sa inyong sarili because you have all it takes, no, para magtagumpay ka rin, Pisces. What else? We have last quarter moon in Virgo. Attend to the details. Ayan. Ito rin yung isa sa pinaka
importanteng ingredients din para sa inyong pagtatagumpay. Attend to the details. Huwag tayong basta-basta din na tatalon, no, into something. Do not jump into a conclusion right away na hindi rin kayo nag-isip, hindi rin ninyo pinagdiskartehan, hindi ninyo pinagplanuhan ng mga bagay-bagay. At ang importante, attend to the details para nang sa gayon masundan ninyo kung ano talaga yung plano. Okay? So, what else? We have first quarter moon in Taurus, release control. Ayan, Pisces. For others of you naman, no, Pisces sa collective, maaring ano naman, pinagpipilitan din ng iba sa inyo siguro, no, kung ano yung mga posibleng yung possible outcome, no, na gusto ninyo, baka yun naman ang pinagpipilitan ng iba sa inyo. Pero kapag ganyan tayo, the more nagigil tayo, no, about something, mas lalong lumalayo, hindi ba? Yung parang nararamdaman natin na parang nandyan na, ang lapit na, tapos nawawala pa, 'di ba? Kasi sobrang gigil natin, sobrang gigil. So parang nagji-jinx tuloy yung swerte, 'di ba? Kaya mahalaga din dito na sundin natin na lang ito, no, na nasabi sa atin ng universe ngayon, yung guidance niya. I-release na lang natin yung control over doon sa kung ano man ang gusto nating mangyari, and instead mag-surrender na lang tayo sa divine universe. Mag-surrender tayo sa Panginoon. Mag-surrender tayo sa destiny. Okay? Let's allow the destiny to unfold the things, no, organically. Kasi kapag nag-surrender tayo, 'di ba? Mas magiging magaan ang lahat. Mas mapapansin na natin na parang, wow, na everything is falling into its right place. Na parang walang nakakasagabal, walang nakakadistorbo, walang delays, walang mga blockages, yung ganon. So, let's just release the control and surrender, no, to the divine universe. So, what else? We have angel number 888. Napakaswerte kasi na number 8 resonates with infinity, and number 8 is material and financial success. So, maraming magagandang bagay, swerte, pangkaperahan ang maaaring dumating sa inyo sa ngayon. So, balance will be back in your life, sabi dito sa card, at saka magaganda na rin, no? Unti-unti ang inyong finances. There is success na paparating since this is 888. So, maaari yung success na to is financial success, no? May wealth, no, na paparating, karagdagang kayamanan, dadating yan sa inyo, at saka karma, no? Karma is also at play. Sabi dito, what goes around comes around. So, kung ano yung nilabas ninyong energy, yan din ang babalik sa inyo. Sabi dito, a lot of money is coming your way. So, napakaganda. Ang daming perang paparating. Fortune refers to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. Kaya, pahalagahan natin kung ano ang meron tayo, including people. Kasi, kung dededmahin lang natin, wala tayong respeto, wala tayong appreciation, ako, don't expect that to be there pa, no, sa ibang pagkakataon. So this message encourages you to take personal responsibility and use it to realize your greatest potential. So napakagagandang messages ito para sa iyo. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.